Hi guys! Welcome back to Yanni's Room. Tara, pasok! Feel at home! And we are so back sa Riyadh. We are so back sa ospital. Kung ano-ano kasi pinaggagawa ko sa buhay. But anyway, nasabi ko naman sa previous episode, yung episode before Maki na babalik nga ako ng Riyadh. And so, andito na ako sa Riyadh. Ibang lugar nga lang to, though. Nandito ako sa kwarto. So, literal na kwarto ko talaga to. Kwarto namin to na nanay ko. Kasi hindi ako makapag-shoot sa labas. Dahil meron kaming kasama, baka maingayan siya sa akin, tsaka mapalayas ako. So for today's episode, ito ang most awaited, most requested na commuting moments part. Bakit ba ako lagi napapakanta? Is this the singer in me? Ano nangyayari? Minia? Are you here? Are you here in the room with us? Hindi ko alam kung bakit ako napapakanta. Sorry, sinasapian ata ako ni Ariana Grande, my mother. For this episode, Commuting Moments Part 2. And ang dami na kasi nag-send na letters since lumabas yung Commuting Moments Part 1. Sabi ko sa inyo Ano sinabi ko? Hindi kasi, nagpa-send ako ng letters before, tas diba, 3 lang ata yung nag-send. Pero ngayon, sobrang daming nag-send after ma-release yung episode na yon. And because ang daming nag-send, hindi lahat napili ko. Pasensya na, sana wala magtatampo. Kasi hindi ako manunuyo. So, ayun, Yanni's Mail ba to? Para na rin siyang Yanni's Mail, no? Okay. Lagay natin yung Yanni's Mail. Host ng sariling podcast sa guguluhan sa mga segments niya. Me lang yan. Anyway, start na tayo sa first na story. Jeepney or SHS crush na kasabay sa jeep. Hello, Miss Yanni. One of the most memorable jeepney moments ko, probably one of the most memorable din ng friend ko, is yung nakasabay namin ng friend ko sa jeep, yung crush niya. Grade 12 kami noon, galing kaming palengke, naghahanap ng props. That's so high school. Nakwento ko dun sa part 1 yung memory namin nung nag-divisoria kami para maghanap ng props. Anyway, hindi siya school day. I think weekends yun. Hindi siya school day. I think weekdays. Weekdays yun. Weekend siguro yung iniisip niya. Okay. Super unexpected nangyari kasi habang nasa loob kami ng jeep, nasa bungad kami, pinag-uusapan namin yung crush niya. Then biglang tumigil yung jeep tapos sumakay yung crush niya. Hala, baka bumili din siya ng props. Or baka nag-i-espiya siya sa inyo kasi sila yung kabilang section tapos kalaban niya sila sa contest. Kimi, ano yun? Alam mo yung mga usual na jeepney na may speaker tapos ang lakas ng tugtog? Ang tugtog pa ni Kuya Driver is Jeepney Love Story ni Ying. Over! Over naman sa romcom! Pati ako kinilig kasi ang galing ng timing ng kanta sa nangyari sa friend ko. Okay. Hindi ko pa na-experience yung ganito, like yung sumakay ng jeep or na sinasakyan mo yung crush mo. Kasi okay, meron ako mga crush sa FX na lagi kong kasabay. So maybe na-experience ko na pala. Maybe hindi ganito. Same tayo, ang naka-experience ng ganito ay yung friend ko rin. Shout out ulit, siya na ang most mentioned dito, si CJ is me. By the way, magkakaroon ako ng episode with J Just Friends. Sinasabi ko lang. Anyway, si CJ yung naka-experience dito. Bakit ko ba siya nilalaglag? Kasi lagi kami magkasabay ni CJ, di ba? Gaya ng... Sorry, natatakpan ata yung mic. Lagi kami magkasabay ni CJ, di ba? Gaya ng sinabi ko sa previous episode. Tapos... Hindi ko alam if nakwento ko na sa previous episodes or sa upcoming episode pa lang na mahilig sumilay sa kabilang school yung friend ko neto. So, pag taga-Pasig ka, i-envision mo to, taga-Pasig ka, pag galing kang Pasig Palengke, tapos papunta kang San Joaquin, Pasig. Pwede nyo i-open yung Google Maps nyo siguro, okay? Yung jeep dadaan sa simbahan ng Pasig, okay? So, andun na kami, tapos, biglang sumabit yung crush niya. Ay, nandun din kami sa bungad. Hala, sa'yo nga tayo na like, sumabit sa jeep yung crush niya. Tapos, alam mo yung view namin na parang, di kilig ang sister ko. Kilig pek-pek ang sisi ko. Ang kaso kasi blinak siya ng crush niya na yun. Sorry, not my story to tell. Pero blinak siya ng crush niya na yun kasi pogi talaga. So, ayun yung similar experience na meron ako with that. Honestly, thankful ako na wala akong nakakasabay na crush ko sa FX. Actually, meron pala. Hindi, pero most of the time, pinagdadasal ko na hindi. Oh my God. Lalo na nung junior high. Kasi, yung nag-viral na picture ko, kita nyo naman yun, di ba? Like, ganun talaga ang itsura ko palagi. Hindi talaga ako ready kapag magko-commute ako. Hindi ako nag-aayos. Feeling ko sayang kung mauusukan lang din naman. And honestly, nung nagko-commute ako, that was the worst state ng skin ko ever.
If sinasalo ng mukha nyo ang polusyon at dumi ng Manila at Pilipinas, kung asang lugar man kayo, everyday pag nagko-commute kayo para pumasok sa school or sa trabaho, ang masasabi ko lang ay, tigil nyo na yan. Mag-resign na kayo. I mean, hindi ganun. I'm sure magmamanifest lahat ng dirt and stress na yon sa skin nyo. Like what I said, my skin was at its worst nung nagko-commute ako kasi everyday mo biyahe ako 2 to 4 hours. Sinasalubong ko ang dumi ng Pilipinas. So talagang lumalabas siya sa skin ko. Barang talaga, barang ka talaga, barang. Kaya it's very important to restore the balance of your skin every end of the day at every end of the week. With the new Pond's Hydra Miracle Ultra Light Biome Gel, maiaahon mo ang naghihingalo mong balatma sa uhaw at paghihirap. As in, from chaos to calm. Its Cera High Amino Technology restores your skin biome, which serves as a protection for your skin barrier. Plus, ang gusto ko from this moisturizer ay yung magaan at yung gel na texture niya. Kasi as an oily girly, ayoko ng products na mabigat sa mukha. Kasi mas nag-oil up ako. Kaya sa mga sister kong going through it, nakikipagsapalaran araw-araw, don't forget to reset your skin with Pond's Hydra Miracle Ultra Light Biome Gel. Back to you, Yani Hatisu. So, ayun. Medyo thankful ako sa part na malalayo yung ruta ng mga crush ko nung high school. So, hindi nila ako nakakasabay. Anyway, next story. Okay. Pasensya po ate, jeepney embarrassing moment. Ito yung title. Okay. Hi Miss Yani, sana ma-choose tong walang kwentang story nito, pero funny naman siya in a sense. Nagtatanong siya. Okay. Okay, so way back in high school, ang mode of transportation lang naman na alam ko sa tanang buhay ko is pagsakay ng jeep. And kung tutuusin naman kasi, isang jeep lang ang distance from my house to my school. So, sa high school kasi noon, parang ang grade 7 and 9 is morning shift. And ang grades 8 and 10 is afternoon shift. Daming satsa. Ba't ka nagpapaliwanag ng schedule? So, grade 10 ako, so panghapon. Pwede mo naman sabihin na panghapon ako. Nalaman ko pa yung schedule ng grade 7 and grade 9 sa inyo. Galit? Galit ako? Hindi ako galit. Kalimado lang. Nagsisimula ang class ng 1 p.m. So, ang biyahe ko usually 12:30 sakto. Alis ng bahay. Para 12:55, nandun ang baklang-bakla. Usually kasi nalilate ako ng kilos kasi tatamad-tamad ang gay. So, meron nangyari, 12:45 na, nasa bahay pa rin ako. So, si run ako papuntang sakayan ng jeep. Tas nung may tumigil na sa harap ko, di ko na inintindi kung masikip talagang Bakit? Sorry, wala kasi siyang punctuation mark. So, tuloy-tuloy ako magbasa, wala tuloy feelings. Okay, ulit. Tas nung may tumigil na sa harap ko, di ko na inintindi kung masikip talaga. Sumakay na ako kaagad. Botay na late na, mag-iinarte pa. So, ayun, sumakay ako. Tapos, Mami, umandar ka agad. Natawa agad ako. Pasensya na. Okay. Tapos, Mami, umandar ka agad. Eh, di nagewang-gewang ako. Tapos, butay na natapa. Nagewang-gewang ako. Tapos, butay na natapakan ko yung hinliliit sa paa ng isang pasahero. Ouch! Okay. Tapos napasigaw siya ng isang malakas na, ouch! Ang OA. Ang OA ng pasahero. And actually, gets ko. Ang sakit maapakan sa daliri. Sa paa. Hindi ko alam kung bakit sobrang sensitive. As in, elongated ouch. Word na malakas. Kaya rinig sa buong... sa buong jeep. Tapos lahat sila napatingin sa akin. Punyeta, di sapat ng isang sorry. Siguro feel ko, need ko lumuhod sa harap ni ate. Para mapatawad niya ako. So, yun lang. Okay. Alam nyo, yun ang, as a people pleaser, pinaka-hate ko makaagrabyado ng ibang pasahero. Kasi di mo naman sila kilala. Tayo na nung, ouch! My sister, like, pinamukha niya lang sa'yo. Na, at sakit, mag-guilty ka, bitbitin mo to. I had a similar experience. Hindi exactly ganito. Disclaimer lang hindi po ako ng fat shame. I do not support fat shaming. No. Okay? Wala kang problema sa mga plus size, anumang body size. You're welcome. Kasi kapag nasa jeep ako noon, tapos ako ay, like kapag nagugulat ako, mahilig ako magsabi ng, ay baboy! Ganon. As in, para siyang, yun yung slip of the tongue ko. Ay baboy! Ay baboy! Tapos, like one time, may, jeep. Tapos, nakaupo ako, and then may sumasakay. Na medyo like mataba, as in yung body size niya, ay plus size siya. Tapos, habang sumasakay siya, yung jeep biglang umandar.
So, nauntog siya. Tapos, parang, ang lakas kasi ng pagkakauntog. Tapos, yung nagulat din ako. Tapos sabi ko, ay, baboy! As in, yung tingin niya. Tapos sabi ko, ako po, baboy ako. Hindi po ikaw, baboy po ako. Ever since then, hindi na ako nagsasabi ng ay, baboy. Because of that, lagi ko sinasabi, ay, baboy ako. Kapag nagugulat ako. Nabinago ko na rin kasi sabi ni Noor sa akin, pero hindi maganda na ganun yung slip of the tongue mo. Or like, lagi mo nasasabi kasi namamanifest mo siya in a way. Medyo spiritual na yun. But anyway, yun yung... sorry. Kapag naaalala ko yun, medyo... I'm sorry. Sorry. I am so sorry. Feeling ko, sinend ko yung taong yan into a crisis. Yeah. Tawan-tawa ako sa naapakan mo. Pasensya na. Alam nyo, ang hirap din kasi kapag ganto. Like, hindi ako marunong hindi ako marunong magpigil ng tawa. So, wini-wish ko na hindi ako nakaka-witness ng ganto. Lalo na sa public transpo. Kasi kapag nauuntog or kapag nadadaos-dos, syempre, tanong nyo, natatawa pa lang ako ngayon, sinasabi ko pa lang. Pero syempre kasi, hindi nyo naman siya pwedeng tawanan. Ang liit-liit pa ng jeep, di ba? So, ang daming times, as in, ang daming times na may ganito nangyayari sa jeep na nauuntog, ganyan, or nadadaos-dos, tapos hindi ko mapigilan tumawa. Kahit na nakakaawa. So, parang, gaganto na lang ako sa bagkot eh, parang. Sorry. Hindi mo naman ginusto na napakan mo si ate sa hililiit niya. Okay, next story. Puro love story pala yung napili ko. Hi, Annie. Sorry if this gets a bit lengthy. It's somehow a confession too, I guess. Maki, pasok. Okay. I had a fair share of my masalimuot moments in commuting. Pero something light naman dito. I met this friend in senior high school who taught me everything sa commute. Jeep, LRT, MRT. The gesture and him was really sweet. Oh my God! Sobrang seryoso. Charing. Sobrang journer. Papuntang journer to okay. Kasi yung schools ko before, walking distance lang or one tricycle away. Kaya medyo culture shock din ako nung una. Hindi rin kasi ako palagala. Every time na aalis kami since then, not once did I pay for the ticket sa counter or magabot ng bayad. Palagi siya nauuna, tas sabay sabi ng, sige, ikaw na lang sa pauwi. Naging norm na namin yon. Minsan nga kahit pauwi na, ako pa rin ang hindi gumagalaw. Hindi ko alam. Maybe he just liked doing it. Or maybe that was his way of showing care. It wasn't just about commuting. It became a rhythm. A shared route na kahit walang usapan, gamay na namin. Sa gitna ng siksikan, lakaran, habulan sa tren, may sarili kaming galaw. Like a language only we understood. Ang ganda na nung sunulat niya eh. Nabulol-bulol pa ako eh. Okay, ulitin ko yon. Okay lang, direct. Okay, wait lang. Bago ang lahat, at tanggalin ko na yung pimple patch. Nababad trip ako. Parang feeling ko hindi ako Ang dami nangyayari. Ang ganda na nung ano eh. Ang ganda na nung sinasabi niya. Wait lang po, sorry po. Ulitin ko yon. Wasn't just about commuting. It became a rhythm, a shared route na kahit walang usapan, gamay na namin. Sa gitna ng siksikan, lakaran, habulan sa tren, may sarili kaming galaw. Like a language only we understood. And looking back, I think I started to associate safety with the way he stood between me and the crowd. How he'd tap his card first without saying anything. How he always walked a step ahead but slowed down pag nawawala ako sa pila. Damn! And now that we're heading into college, it's just sad knowing na 2 years ko yung nakasanayan. Na may kasama sa pila, may nauunang magbayad, buraot may humahawi ng daan. Pero ngayon ako na lang ulit. I actually cried on my way to the station. Tama nga si Mati Healy, I'll miss you on the train, I'll miss you in the morning, choke. And I'll see you on the train. And, yun yung kantang yan. I'm forever grateful to him, and I think I'll keep carrying the ways he cared for me. Like the bus tickets we always used to collect. Small things, soft reminders, and a little bit of him I'll take with me wherever I go. Oh! What the fuck? Sorry. Sister! Oh my God! Dapat ata nilas ko yun. Hindi, okay. I don't know kung anong sasabihin ko. Like, yung reaction ko parang, shit,
Oo, pwede ka, para ka nasa short film. That's crazy. Pero, hindi ko talaga sabihin ko, sabihin mo kaya to sa kanya. Okay, kasi I don't think, wala ka naman sinabi dito, it's romantic or anything. Pero, grabe yung connection na I felt from reading your letter. Either way, feel ko, it would be best na ipaalam mo sa kanya how grateful you are for those 2 years. Kasi, guys, like what I said, ang salimuot talagang mag-commute. And to find someone na makakasama mo. Hindi, like, just to have someone na parang palagi mong kasama to navigate that salimuot ay something else. Siguro I can resonate with this because junior high, lagi kong kasabay sila CJ mag-commute. Senior high, lagi kong kasabay yung mga friends ko na mag-commute din. Alam niyo, iba yung lagi kayo may kasabay umuwi. And eventually, matatapos yung ganon. Kasi nga, graduate kayo and then you'll move on to different chapters of your life. Like, what is happening with you. And hindi yun madali. Most likely, kapag sumakay ka sa gantong jeep or LRT, in your case, sila yung maaalala mo and you'll remember na sila yung lagi mong katapat matulog or sila yung lagi nanonood sa'yo matulog. This is crazy. This is very short film material. Like, napapanood ko siya. Na-visualize ko siya in my head. Do you right? Kasi ang ganda. I hope maiparating mo sa kanya yung what you said here. Kasi even if hindi in a romantic sense, sobrang just let them know na you appreciated everything that they did for you nung nagko-commute kayo ng sabay. Kasi, guys, na-establish naman na natin. Establish? Yes! Lumabas na yung word. In this podcast na kung gaano ka-depressing ang transportation system sa Pilipinas. And so, to have someone na makakasama mo through that. Ulit-ulit lang yung sinabi ko, ay, kakaiba naman talaga. It's special. Taray naman! Ang ganda nito. Ang ganda nung it became a rhythm. A shared route na kahit walang usapan, gamay na namin. Sa gitna ng siksikan, lakaran, habulan sa thread, may sarili kaming galaw. Oof! 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 Alam mo yung gif na yung nagsusulat tapos merong apoy? Ganon ka, sister, habang tinatype mo to, feel ko. Anyway, damn. Okay. Let's move on. Hey! Next na story. Hey, Annie, hope you're doing well na. I hope so too. Kakatapos ko lang panoorin yung episode 1 ng Commuting Moments and sobrang natawa ko at the same time naiyak sa pinaglalaban mo, Ems. Hindi ko yung plinano. Okay. Pero true, nakakaingit talaga maayos sa transportation system and deserve na mga normal na mamamayang Pilipino makauwi agad sa mga family nila at makapag-rest. Anyway, yung commuting moments ko, alam ko madami, pero dahil sobrang goldfish memory ko, okay. So first, ito na nga, high school ako nito, second year. So sa school ko dati, dapat laging yung bit-bit yung mga libro kasi everyday din siya need. May locker kami sa school, pero ate, di ko yun afford kasi parang 500 pesos. Baka talakan lang ako ng parents ko kung kaya ko naman daw bit-bitin. Okay, before ako mag-proceed. Alam niyo yung locker, ingit na ingit ako before. Kasi para siyang thing sa western, sa West, no? Like sa America. Parang hindi siya uso sa Pilipinas. Tapos sa school namin, may lockers ba? Meron naman, pero hindi yung katulad doon napapanood mo sa High School Musical. Ganon. So, ingit na ingit ako dati. Okay, may lockers kayo, tas may bayad. Okay. Mind you, ate, ang dami nung books na yon. Yung tipong kukuba ka talaga at masisira ang bag mo pag nilagay mo yun doon. Okay, gets kita. Parang Pinoy high school experience yung merong madaming book na kailangan mong bit-bitin. Sobrang tamad ko mag-bit-bit before. Lagi ko naiiwan yung mga libro ko, so nang hihiram ako. So, ang ginawa na nanay ko ay nilagay sa paper bag. Yes, paper bag. Halos may mga 5 to 6 books ata doon. May makakapal pa kasi science and math books. So, bit-bit ko lang yun everyday sa school kasi nga wala akong locker. Oh my God. Yan ang back pain. Lalabas yan pagtanda mo. Bubog ko yan, sorry. Ganyan kasi yung nangyari sa akin eh. Ito, June to kasi first day ng school. Umuulan noon. Hindi naman siya bagyo levels, kaya may pasok pa din. Pero since naulan, madulas yung jeep yung daanan. First day yon, so bago ang sapatos ko, black shoes.
lintek, sobra kasing bilis ng patakbo ni Kuya Driver. Bigla ba namang nagpreno? Ito yung sinasabi ko, hindi ako marunong magpigil ng tawa. Lang ina ate, dumaos-dos ako papunta dun sa harap ng jeep. As in slide talaga. Kasi madulas din yung palda namin sa school. Nang ina-imagine, nandun ako parang 2 seats sa likod ng jeep. Tapos nag-slide ako papunta sa likod ng driver. Sorry. Hiyang-hiya ako, shoota, kasi may 3 pasahero. Tapos sabi nila, hala, kawawa si Ini. Ate, ang ganda-ganda ko noon dahil first day, ang ginawa ko, nag-aray ako, tas nag-deadma sa act. Over naman sa act! As if wala nangyari. Pero sa loob-loob ko, gusto ko na humaba. Pero budgeted yung baon ko sa food at pamasahe. So, tiniis ko na lang. Nung nakauwi ako, sinabi ko sa nanay ko, ang ending kinuhaan nila ako ng locker. Well, congrats to you. Oh my God! Tawan-tawa ako dun sa part na nag-aray ka na. Parang, aray. Alam nyo, ganun nga kasi, syempre kapag may nangyayari sa'yo sa public, sa kaya, wala, kailangan mong tiisin. Okay? Kaya hindi ko magets yung naapakan kanina na ang lakas ng, ouch! Kasi usually, kapag sa jeep, may ganito nangyayari. Naranasan ko rin dumaos-dos. Pero like, parang, kahit ganun ang mangyayari, as in, pagbalik mo, ganito ka lang dapat. Ouch. Isang ouch lang, idol. As in, ano ka lang, ouch. Ouch. Ganun lang yun, diba? Tayo na deadma. Ang nasabi mo na lang talaga, aray. Na-experience ko siya, tas tulog pa ako, te. So, like, parang nung lumaos-dos ako. Na kasi, alam nyo, mga drivers sa mga jeep. Totoo naman, may mga driver na kasero talaga. Parang, kuya, nagmamadali ako, pero hindi ako nagmamadaling i-meet si Lord. Gets mo? May mga driver talagang parang, fuck! Like, yung grabe gumanon ng ano. Kasi yung walang pake, deadma. Usually kapag gabi palalo, kapag uwian, tapos like late na talaga, yung mga driver, syempre walang traffic. Ay, Sister Haruro talaga. Ay, as in. Tapos yun talaga yung susub-sub ka. Naranasan ko siya na natulog ako, tapos, Deadma lang din. Okay. Basahin ko pa ba yung next na story niya? Or abusado na siya? Next na tayo. Alam mo, wait lang, natatawa pa rin ako dun sa, ouch! Sobrang dramatic ni ate. Sensya na. Ito, medyo mahaba to. Hindi ko na binasa yung story na isa. Hi, Ate Yani. So, here's my entry naman. QC bahay namin at sa Mandaluyong ako nag-aaral. 3 sakay ang nangyayari sa akin araw-araw. QC, Mandaluyong. Malayo ba yun? Try ko i-envision ko malayo. Kasi ang Mandaluyong ay gitna ng lahat. So, ayun. Jeep pa MRT, MRT hanggang Boni, at jeep or trike pa school. Oh my God, ang layo. Okay. Kagaya sa'yo, sinusukat ko yung layo ng pupuntahan ko, depende kung ilang beses ako nagpapalit-palit ng sakayan. So, para sa akin, ang layo niyan. Ang layo! Jeep, isang jeep, tas MRT, tas jeep, ulit, parang layo. So, ito na nga, may afternoon class ako nung araw na yon, January 17, 2024. Wow, okay, tandaan niya yung date. Sa MRT QAV ako sumasakay. So, 6 stations hanggang Boni. Layo! Nakatayo ako niyan the whole ride dahil sobrang daming tao pa rin. Usually, sa female area lang ako sumasakay dahil I can't stand men. Haha, joke. Hindi yung joke. That's good. Pero kasi, nung pagdating ko, sakto rin yung train. So, sumakay na ako agad kasi hindi na ako aabot sa female area. Nag-stop yung train sa GMA Kamuning. May mga bumaba at bagong sakay. Nasa left side ako ng door, so nakikita ko yung mga pumapasok at lumalabas. May pumasok na lalaki at tumayo siya sa harapan ko, tapos napansin ko yung lanyard niya. Same kami ng school at course. Over. Nagpatay mali siya na lang ako kasi naiilang ako kapag nagkakatitigan kami. Hanggang sa dumating na sa Boni, nauna akong bumaba kasi nasa left side ang babaan doon. Naiilang ako kay kuya kasi ang cute niya, tangkad, same kami ng course at higit sa lahat, senior ko siya.
Nagmamadali ako makaalis sa Bonnie Station para makapag-trike na papunta sa school. Sa sahig lang ako nakatingin habang naglalakad ako, tapos bigla kong nakita yung sapatos niya sa likuran ko na nakasunod sa akin. Hindi naman ako makapag-assume nun kasi hello, same destination kami, kaloka. Actually, kasi same kayo ng school eh. At same kayo ng course. Hindi ko nga alam bakit ako nagmamadali knowing na magkakasabay pa rin naman kami sa trike. Actually, tama ka naman! Nakarating na kami sa terminal ng trike, nauna pa siya sa akin doon. And guess what? Nilahad niya ang kamay niya, saying mauna na ako sa loob. At take note na 2 lang kaming nandoon. Usually 3 kasi may pinapaupo pa roon sa lagayan nila ng tool sa gilid. Okay. Napagbayad na siya sa driver nung nasa loob kami. Tapos, nahimasmasan ako na, oo nga, shit, bayad nga pala. So, dinudukot ko yung pera ko sa wallet sa bag ko. Nang bigla niyang binayaran pamasahe ko. So, sabi ko sa kanya, hala, ito, bayad ko. Ibinibigay ko yung pera ko na kakakuha ko lang. Tapos, tinatanggi niya. Ayaw niya kunin bayad ko kahit anong pilit ko. Tinanggap ko at nagpasalamat naman ako sa kanya. Hanggang sa kinausap niya na ako and I was like, is this for real? Kinakausap niya ba talaga ako or trick lang to ng utak ko? Sobrang the 4 bad boys and Mika dyan. May monologue. Malamang kinakausap ka niya, te. Ano ba, bawal ba siya makipag-usap? So, nag-usap kami sa loob ng trike, hindi ako makapag-focus na maayos kasi naawa ako sa kanya kasi ang tangkad niya, tapos yukong-yuko na siya para lang hindi mauntog ulo niya. So, para siya makipag-usap sa'yo. So, section mo? Oo, may kakilala ako dyan. Hanggang sa makababa kami sa school at pinapara na yung mga sasakyan para makatawid kaming 2. At that moment, nasa isip ko, ano ba tayo? Girl, same. Honestly, same. I think the same. Ang hirap mapakitaan ng basic human decency sa panahon ngayon. Nalagyan mo talaga ng meaning eh. Sobrang haba na nito. I'm sorry. Tatapusin ko na here. And if anyone's wondering kung nagkakuhaan ba kami ng IGI, opo! Hiningi niya IG ko at later that day, pauwi ako nasa train. Nag-follow siya. Damn! Very memorable nito sa akin. So, sana kinilig din kayo. Kinilig ako! Thank you for this opportunity. Love you. Wait, what? Tapos na? All that rom-com build-up? Yun na yun? Kasi 2024 pa ito nangyari, no? Yun na yun! Walang parinigan, walang hello, IG notes, walang... Yun na yun! Mabait lang siya! Alam nyo, saludo ako sa iyong self-control. Totoo yung ang hirap papakitaan ng basic human decency. Also, because sobrang rom-com ng premise, masisisi nyo ba? You're just a girl. I'm just a girl. So I swear, like, hindi ako matatahimik if after nito, like, mag-end na lang yun sa parinigan, like, followan sa IG. No ba? Hindi na pala ako ganun tao. Pero fuck! As in, yun na pala yun! Okay. Okay, mabait. Wow. Alam nyo, pag nangyari sa akin to, may reason kung bakit hindi siya nangyayari sa akin. May reason kung bakit hindi siya binigay ni God sa akin nung estudyante ako. Kasi, He knows I would be insane. Ang hirap nga talaga maging rom-com girly or like, hopeless romantic. Parang, alam nyo, that is something na tinatry kong i-learn right now, na totoo, hindi lahat ng connections ay dapat mag-lead to romantic something. Like, hindi lahat ng connections ay dapat leading to romance. Yeah, may mga times na talagang mabait lang sa'yo ang tao and that's just it. Okay, kailangan mong i-deprogram yung sarili mo na hindi lahat ng nag-i-start na connection ay meet cute. If that makes sense. Damn! Dapat siguro nag-LRT din ako no. Wala kasing LRT malapit sa amin. So, like, hindi ko talaga na-experience mag-LRT for commute. Like, ang pinakamalapit sa akin na LRT before ay Santolan. LRT Santolan. Sobrang layo ng Santolan. Hindi wise. So, lagi lang akong jeep. Anyway. Parang ang daming love story, no? Yes, parang puro love story yun. May 2 kalokohan. Pero yun yung mga napili ko for this episode. Okay, last na to. Last na story. Pasensya na. Yung ibang stories for other, na lang. Okay. Hi po, Miss Yani. Jay na lang po tawag niya sa akin. Okay, si Jay.
First of all, yung commuting ko is need talaga very calculated. Kasi aside sa ang layo ng biyahe from bahay to school, which is 1 hour and 15 minutes to 2 hours, depende sa traffic, pahirapan pa makasakay. Kailangan kong gumising ng maaga, like 4 a.m. or 4:30 a.m. para hindi malate sa 7 a.m. class ko. Gets ko yun. Kasi ganun ako ganun kapag malayo ang bahay mo. Usually naman kasi hindi naman talaga malayo, sobrang traffic lang. And then you also have to consider yung haba ng ipipila mo. Ang tagal kasi, okay? And syempre yung mga kasabayan mong pumila, aware din sila na punuan pagdating ng 6 a.m. Ganun palagi. Pag 6 a.m. wala ka ng pag-asa na makapasok ka pa ng maaga. Kasi matagal maghihintay ng FX. So, ang ideal talaga is 5 a.m. pa lang nakapila ka na. Kailangan mo makasakay na maaga. Pinakasanay ako sa tricycle kasi yun yung mode of transpo galing bahay pa kanto dahil papasok pa talaga yung sa amin. Tipong 5 km ata ang layo. Tapos may mga parts na di pa sementado at may pababa pataas yung daanan to the point na yung first time na bibisita sa amin, mapapasabi sila na parang sumakay sila ng roller coaster sa lala ng lubak-lubak na daanan. Anyway, pag abot ng kanto, pinakasanay talaga ako. Ay, background lang pala yun. Okay. Pinakasanay talaga ako sa jeep papuntang school. Bale, 2 sakayan yon kasi walang masakyan na makakababa sa school talaga. Minsan, sobrang nakakapagod nga lang kasi syempre, maaga yung classes ko the whole day. Tapos kapag dismissal na, either sobrang init or punuan kasi rush hour. So, most of the time, nakakauwi ako ng bahay mga 8 to 9 p.m. Pero nung nalaman ko na pwede pala sumakay ng van or bus, parang naging pangarap ko na yun sakyan. Oh my God, girl, gets. Yung ang ganda ng in-envision ko kasi naka-aircon tapos dire-diretso yung biyahe ganon. Yung route din ng van is highway and mas konti lang yung mga jeep doon. So, shorter yung biyahe. Parang mas nakakagaan yun sa pakiramdam malaman. Fast forward, mga ilang months ata yun bago ako nakasakay. E di sobrang excited ko kasi may bakante. May madadagdagan na namang nagawa sa bucket list ko. Tas may chance na di ako malate sa first period ko. Okay. Alam mo, some people might not get it, lalo na if hindi sila nagko-commute. Pero dream, nasabi ko na ata to sa previous episode eh. Like, dream talaga ang makasakay sa FX or van. Kasi may aircon. Mas mahal nga lang kasi siya. And minsan out of budget siya. So, as a student commuter that time, parang kapag nakasakay ako ng FX, pauwi, nakaangat-angat ako nun. Yes. Alam niyo yung kapag nanalo ako sa loto, hindi niyo malalaman, but there will be signs. Ganun ang pagsakay sa FX or sa van, for me, nung student commuter ako. And apparently, for Jay also. Pagkasakay ko, parang biglang sinira yung fantasy ko kasi may naaamoy akong utot. Oh my God! Na kahit naka-face mask ako, naamoy ko pa rin. And hindi ko naman alam na di pala OA yung sinasabi nila na pupunuin pala talaga yung van. Na kahit yung upuan na 1-seater lang, tapos yung katabi is 3-seater ata, para may madaanan pa sa gitna. Lalagyan pa nila ng kahoy para may maupuan dun sa space na yon. Yes. Basag fantasy, no? Yes. Ang malas pa talaga kasi nakatapat sa akin yung aircon, tapos sikipan pa dahil puno. So, mas nahihilo ako. Ang nasa isip ko lang noon na sana bilisan ng driver yung biyahe kasi sobra nasusuka na ako. Kasi Diyos ko, ang layo pa ng school. Grabe yung pagtitiis ba kailangan ko. Okay, na-experience ko naman yung may umutot sa van. Hindi ko sasabihin if narinasan ko ng umutot sa van. Pero di ba like nawawala naman siya agad? Lalo na if nagpupuno. As in, nawawala naman yung utot after a while. Hindi ba? Like sa experience ko, nawawala naman talaga. Like lumalabas din yung hangin, lumilipas din. Or nasasanay din yung ilong mo. Sinasabi ko lang, baka bunganga mo na yun. Joke lang, hindi. Hindi. Fast forward, nung malapit na kami sa bababaan ko, parang nabuhayan na ako kasi ang OA na kong OA. Pero during that time, sobrang na-miss ko yung hangin sa labas kahit polluted. Para talaga ako na-suffocate sa whole ride na yun. So pagbaba ko, sobrang nagpasalamat talaga ako na nakayanan ko yun. Pero sana binigyan muna ako ni Lord ng chance ma-enjoy yung first experience sa pagsakay ng van at hindi tropa. Let me just say, baka hindi yun utot. Feeling ko tain na yun. Kasi like, it's impossible na the whole ride, amoy yung utot. Girl, tain na yun. Merong someone sa van na yun na may igit. I swear. Ang bastos. Ang baboy. Sorry. Akala ko yun na yung pagsubok, pero di pa pala nagtatapos. Kailangan ko pa pala maglakad ng mga 500 meters ata. kasi pa right pa pala yung route ng mga van. At yung school namin ay pa left pa.
So sabi ko, sige lang, okay na lang, sanay naman ako maglakad. Eh hindi naman pala ganun kasimple. Parang trip ata ako ni Lord that day kasi nakaramdam ako ng sorry agad sa mga kumakain. Sobrang natatae ako. I can't defend you. Legit na parang konting hangin lang na feel ko, lalabas na siya. Dahil ata yun sa naamoy ko sa van. Hindi kaya ikaw? Hindi kaya ikaw yung umutot? Baka kaya mas naaamoy mo? And then, hindi kita pagbibintangan, okay? I trust you, I trust your words. Pero, okay, naranasan niyo na ba yung gusto niyo, okay, tao naman siguro, baboy siguro nito. May mga times kasi na kailangan mo talagang umutot. Yeah? Okay. And nasa ganito kang space. Yeah. And then like, as much as possible, itatry mo talagang tiisin kasi nakakahiya. Pero alam niyo yung alam niyo yung parang, fuck, hindi ko na kaya, uutot ko na to, and i-hope ko na lang na wala siyang tunog. Sorry, hindi ko alam kung dapat ko na ba siyang i-open up. Pero ako lang ba yung parang may skill na yung utot, kaya kong tanggalin yung tunog? Hindi ko maipaliwanag. Alam niyo yung kailangan mo siyang ipitin para like hangin lang yung lalabas. Wala yung sound. May mga times na kasi kailangan na talaga. Okay? Like, kailangan na. Mamamatay na ako pag hindi. Nagmamalinis para hindi umuutot. Minsan kinakabahan ako kasi, alam niyo yung naka-earphones ka, tapos hindi mo alam if successful ka ba sa operation na yon, na parang, wala na nga ba siyang tunog? Or baka meron, hindi ko lang narinig kasi naka-earphones ako. Baka tayo napunta sa usapang utot? Oh my God. Wala lang. May mga times lang na baka unaware ka na it came from you. Kumbaga, the call is coming from inside the house. Something like that. Charing! Okay, sige. Hindi, pero sabi mo hindi naman ikaw yung umutot. May umutot. Nahawa ka lang. Right. Dahil ata yun sa naamoy ko sa van, kasi parang feel ko nun, mahihimas-masan lang ako pag either na ilabas ko sa pagsusuka or pagdumi. Sister, feel ko talaga na trauma ka. I swear, oh my God, habang nakakapit ako sa poste as support, ganun-ganang hihina ka na. Iniisip ko na yung choices ko noon. Either tatawagin ko yung parents ko para sunduin ako kasi nagbabiyahe sila papuntang trabaho na malapit lang din sa school ko. Or tawagin ko yung kakilala ko na nagdo-dorm malapit sa school. Or kakalabit na ako sa mga tato. Sorry. Or kakalabit na ako sa mga tatawid na tulungan ako makaabot sa school. Kasi hindi ko talaga kinakaya. Oh my God. Feel ko sobrang na-trauma ka, ma. Ito na yung response, kumbaga. Hindi naman ako ganun ka-introvert, siguro, para manghingi ng favor. Pero considering my situation, parang hindi ko na tinuloy yung mga labit sa mga tao. Tapos, oras din yun na pasukan sa school at trabaho. Ayaw ko maging inconvenience sa kanila. Naisip ko yun sana yung kakilala ko na may dorm malapit sa school, pero hindi pa kami ganun ka-close para humingi ng favor na ganon. Lalaki din siya, tas babae ako, so sobrang uncomfortable nun if ever. Eh di tinawagan ko yung parents ko, sabi nila kakaalis lang nila ng bahay. Eh ang layo pa ng biyahe nila. So no choice ako kundi lakarin mag-isa papunta. Oh my God, sorry. Alam niyo kapag talaga nagpipigil kayo, ang sakit niya kaya sa baboy na talaga nung usama. Ang sakit niya sa pet, right? So parang, alam mo, hindi ka makalakad. Nai-imagine kitang tumatawid na gano'n. Sorry. Pagdating ko sa school, buti na lang, medyo hindi malayo yung CR from gate. So, nailabas ko naman yung masama nangyari sa akin. Ever since that experience, iniiwasan ko na talagang mag-van pag may choice ako. Kasi aside sa hindi naman ako makakababa talaga sa labas ng school, mas mahal pa ang pamasahe. Then yung maalala ko pag sumasakay ako nun. My sister, oh my God. What an experience! Okay, so yun lang yung mga stories na, ouch! Sorry, nandun pa rin ako. Yun pa rin yung naisip ko. Yun yung mga stories na submit nyo for commuting moments part 2. Walang iyakan moment. Right? Kasi honestly, naibog ako na lahat dun sa part 1. And so, yung mga pinili ko dito ay very fun and romantic and love story. Para naman sumaya-saya tayo. Okay lang sumaya sa podcast na to. Sobrang salimuot na kasi ng nangyayari sa transportation system natin. Feeling ko, deserve nyo ng mga kwentong kwentong gago. So,
Ayun lang naman, thank you sa mga nag-submit ng stories nila for commuting moments. Madami pa actually. So feeling ko kaya ko pang gumawa ng part 3. If ever na gusto nyong humabol, gusto nyo mag-share ng story nyo, go lang naman, isend nyo sa Yanni's Room Podcast at gmail.com. Yos! Thank you so much sa pakikinig sa commuting moments. Part 2. Yes, thank you. Siguro ang question ko na lang is, anong kanta ang paborito nyong pakinggan habang nagko-commute? Pwede nyo i-comment yung answers nyo to that question dito sa comment section or sa socials namin at Kwarto ni Yanni on IG and TikTok. And naglalabas kami ng new episode every Thursday, 9 p.m. sa YouTube and Spotify. So, i-follow nyo na rin ng Yanni's Room sa Spotify. Please, i-rate nyo na rin kami. Please! Wala lang. I-follow nyo na rin ako at Yanni Hatisu on all social media platforms. At be a roommate. Tara! Join our FB community. Nasa link. Yes. Yun lang naman. Stay healthy. Right now, nag-recover pa rin ako sa mga bagay-bagay. I still don't feel fully well, pero kaya naman, buhay naman. So, ingat kayo palagi, guys, and I'll see you sa next episode. Bye-bye! Ouch! Sorry. Ano ba naman yan? Nakakainis.